So, hello everyone, and my vlog for today is ako ipapakita sa inyo how I dry my ampalaya. Kasi this is fresh from my garden, so kaka-harvest ko lang, and at ang dami niya. So, instead na masira siya, kaya i-dry ko siya. At alam nyo ba na ang benepisyo sa pag-inom ng pinatuyong ampalaya is maganda yan sa ating katawan. So, first, maganda ito sa detox. And then, pangalawa is pampababa ng blood sugar, lalo na pag may diabetes kayong level 2. And then, pangatlo is pampaganda ng digestion. So, ito siya is pampabawas na ng constipation. And then, maganda din ito sa ating balat. The next is, maganda ito sa pampababa ng blood pressure. So, aside from that, marami talaga siyang benepisyo. And this is organic. This is, gagawin natin mga kalalabs is, i-slice natin and then tanggalin natin yung liso. So, actually, dito sa South Korea, marami kayong makikita nito na nagbibinta sa market and then medyo mahal siya. So, marami kayong makikita sa market na nagbibinta ng pinatuyong ampalaya. So, sa atin medyo parang wala lang, no? Pero dito sa South Korea is marami. So, of course, bawal uminom nito ang buntis. And then, kung may iniinom kayong maintenance, magpa-consult muna kayo sa doktor. So, hindi ito siya masisira kahit isang taon pa. So, ang gagawin natin is i-slice natin. Ayan. Slice. Ayan. So, pwede kayong uminom nito ng 1 to 2 cups a day. Kasi diba, pag maraming iniinom, bawal din. And then, next is another layer. So, ang gagawin ko is 3 layers lang kasi yung iba is ibibigay ko sa mga kasamahan kong Pilipino na nandito sa South Korea. So, next. So, i-dry natin siya for about 7 hours or 10 hours. Okay, so see you after 7 hours. So, after 7 hours, titingnan natin kung natuyo ba talaga yung ampalaya na nilagay ko dito. So, naka-off na siya. And then, tingnan natin. See? Dry na dry talaga siya. First, second, and third. Ang iba is nahulog sa ilalim. Ayun. Yan. So, ganito siya ka-dry. Pwede kayo mapakulo nito dahil ilagay nyo mismo ito. Or, kung mayroon kayong filter bag na kagaya nito, pwede nyo ring ilagay dito. So, depende sa inyo kung gusto nyo mapait na mapait, so damihan nyo na ang paglagay. Ang sa akin kasi, gusto ko lang yung medyo hindi masyadong mapait, kaya kunti lang yung ilagay ko. Ganito. So, kung mayroon kayong ganito, pwede nyo ilagay nito. Ganito nyo, and then, pakuluan nyo. Yan, yun ang inumin nyo. So, kung wala kayong ganito, then, pwede nyo ilagay sa kaldero directly. And then, pakuluan nyo ng about 3 minutes. Then, yun ang inumin nyo. Ganito lang kasimple kung gusto nyo nang uminom na pinakuluang ampalaya. See? Ayan. So, kahit mag 2 years pa ito, hindi ito nasisira. Kasi dry na dry siya. Ito, see? Ang iba, nahuhulog na siya. Kaya ang sa akin kasi, marami akong ganito, kaya ilalagay ko siya sa filter. Yan. So, ito yung, kahit saan man ako, kung gusto kong uminom nito, magbitbit lang ako ng 1 or 2. Yan. So, this is it. So, pag gagawin nyo siyang tea, ganito. Yan, ganito. And then, tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo ang kulay niya. So, i-transfer natin siya. Wait. Yan, and then, ilagay natin siya para makita nyo talaga ang kulay. Yan. See? And then, saka nyo inumin.
medyo hindi siya masyadong mapait kasi kunti lang yung nilagay ko. So, as I said, depende sa inyo. Pag kung gusto nyo ng mapait, so marami ang ilagay nyo. Kung gusto nyo ng hindi masyadong mapait, so kunti lang yung ilagay nyo. So, see. Okay? Kaya dito is pa-winter na siya, kaya masarap talaga siya inumin pag mag-winter para papainitin ang katawan. So mga kalalabs, for more videos, please don't forget to click the notification below, like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. I love you!